Tayo na nga guys. So, 800 bonsai po yan mga kabonsai. Maliban po dito sa garden na to, meron pa po 3 garden si sir na nandun sa kabila. Ito muna ang unahin natin. Kumabay ka muna sa vlog natin. Angat mga yan pare. Kita nyo ba yan? So yun, no? Kita nyo. So yan. So ganyan po yung kaganda. Kaya ng bluebill. O doon sa mga magtatanong kung anong forma, kung ano ang itsura. O si what's up mga kabonsai, welcome po sa channel guys for today's vlog. So nandito po ako sa Santa Maria, Bulacan mga kabonsai. Dahil meron po tayong dinala o may pinasyalan tayo na bonsayan dito na napakatindi, napakalupit at magagandang mga bonsai ang makikita niyo dito. Mga bonsai na buo, mga finish, may semi, may mga materyales. At ipapakita ko sa inyo kung iba't ibang klase ng yung variety ng tanim, iba-iba. May bantige, kamuning bilog, may jasmine, may tugas, may banyan, may aguho. Nako, at napakarami pa pong iba. So mamaya ipapakita ko sa inyo yan. So nandito tayo sa bonsai ni Sir Art Resurrection, o mas kilala din pong bonsai, bonsai Bigman Hobby. Yan po yung mas kilala si Sir. So mamaya ipapakilala ko sa inyo mamaya, nandun sa loob lang. So nakiusap lang tayo dito at pinagbigyan naman tayo na ipasilip sa atin yung ipa-vlog pala yung mga tanim niya at ipasilip sa inyo mga kabonsai. Kaya mamaya ikutan natin yung SSN mga kabonsai. O so guys, wag natin patagal na pasok na intro. Kaya intro, pasok! Ate na nga guys. So ayan po. Pasilip pero ikutin ko lang yung camera ko. Papakita ko sa inyo kung gaano kalaki, kung gaano karami mga bonsai na nandito. Pero meron akong isa-isa natin. Ang umpisahan ko po sa inyo ay mga Vietnam Bluebell. Yan muna ang ikutan natin lahat yung mga Vietnam Bluebell na yan. Yan. So ayan po. Pasilip mga kabonsai. Yan. At syempre, kung may mga bonsai na magaganda, meron pong artist yan. Nandito po ang aking kaibigan na si Boss Nino. Ayan, Boss Nino, tumingin ka muna dito sa vlog. So, ayan po si Boss Nino po ang artist dito ni Sir. Ayan o, siya po ang gumagawa niyan. Pero syempre may katulong yan. Sir, ka-idol, tingin ka muna dito sa vlog. Pangalan, Sir? Jack po. Si Boss Jack yung katulong ni Boss Nino sa paggawa dito. Napakaraming Boss Nino. Sa palagay mo, gaano karaming bonsai ito? Yung lahat, yung alaga ni Sir, alaga mo? Mga 800 siguro to. Grabe, 800 na bonsai. Hindi na tayo magkandaw-gagang gumawa 800 na bonsai. Oo, mamaya makikita nyo yung mga ginawa natin dyan. Ayan, papasilip ko sa inyo guys yung mga gawa ni Sir ninyo dito na mga matitindi. Yung umpisa sa ugat, umpisa sa pagmamarkot, umpisa sa cutting. Papasilip ko sa inyo mamaya mga kabonsai. Yan. Yun, pasilip natin mamaya. So guys, ikutan ko yung unahin ko yung mga Vietnam Bluebell, ikutan natin. Yung muna ang ipapakita ko sa inyo. Part 1 po ng video natin ito mga kabonsai. Part 1. Boss ninyo, paikutin ko Okay. Tayo na nga guys. So, 800 bonsai po yan mga kabonsai. Maliban po dito sa garden na to, meron pa po 3 garden si Sir na nandun sa kabila. Ito muna ang unahin natin. So unahin ko muna yung mga bluebell, Vietnam Bluebell, para hindi po tayo maguluhan. Hindi kayo maguluhan sa panonood ng vlog natin. Vietnam Bluebell muna, ipapakita ko sa inyo kung gaano kalulupit yung mga Vietnam Bluebell dito. Yan. Siyempre kasama natin Boss Asyong, kung ikaw muna sa vlog natin. Angat mo nga yan pare. Kita nyo ba yan? So yun, napakagandang Vietnam Bluebell. Kita nyo ba yan? Ayan, itsura niya, ugat niya. Ayun, at inikot pa nga ni Boss Asyong yung Vietnam Bluebell na yan. So ang artist po nito si Boss Nino Ariola. Yan, napakaganda. Tingnan mo. Pare, magangat ka ba dyan pare? Ikaw muna ang tagangat natin ngayon. Ikaw muna tagangat. Ayun, kita nyo. So yan. So ganyan po yung kaganda Vietnam Bluebell. O doon sa mga magtatanong kung anong forma, kung ano ang itsura, kung paano nyo pagandahin ng Vietnam Bluebell ninyo, hindi po kailangan ng malaking malaki, hindi kailangan yung gahita, gabaraso para mapagandahan nyo ang Vietnam Bluebell ninyo. So ito po, parang kasing laki lang ng hinlalaki ko yung puno niya, pero iangat mo pare, parang ganyan mo pare. Kita nyo naman ang itsura niyan. Napakaganda ang ilalim mo. Yan. So ganun lang po yan ito yung itsura nyo. May first bar, may second bar, may back brush, pero tingnan nyo yung itsura, napakaganda. Ayan po. Angat mo pa. Angat ka ba? Ikaw po na tagangat natin ngayon. So ayan po, ayan pa. So ganun din po. Napakagandang Vietnam Bluebell. Hindi kailangan. Pero dito po sa Vietnam Bluebell na to, ang pinaganda po nila dito, maliban sa isang yung pong ugat.
Ayan, kita nyo po yung ugat niya, napakaganda. Suklay na suklay po, paikot. Ito, may base po talaga. Ang ganda ng nebari niya, no? Kita nyo naman. So halos lahat yan. Saan pa iba? Dito pa, ito pa. Ito pa. So ayan, no? So, ayan po. Ayan po yung mga ugat niyan, mga kabonsay. Yan, ugat ang pinaganda rin dito. Kaya napakagandang tingnan dahil napakaganda po ng mga ugat. Ayan po. Ayan. So mamaya tatanungin natin si boss ninyo kung paano niya ginawa yan. So sabi ni boss ninyo, galing sa Marcot to, Oh, galing sa Marcot to. Tatanungin natin mamaya kay boss ninyo kung paano niya napaganda ng ganyan. Ayan. Ito pa. Yan, kita niyo yung mga ugat. So lahat ganyan. Tsaka yung unang inangat ni boss Asyo ngayon, napakaganda ng ugat talaga. Dito makuha nito. Dito sa kabila. Kita dito sa kabila. Yun, dito pa lang mga front So guys, yan ang mga ugat. Kita nyo. Napakaganda. Kaya quality talaga. Quality. So maliban po dito 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Meron pa dun, 14. So meron pa dun sa kabila. Ikutan natin. Pasyalan din natin. Si boss ninyo ang magaling sa paggawa ng mga sarado din. Sarado ba dito? Mga ugat-ugat. Dito. Si boss ninyo busy. Nagwo-wiring ng bantigi doon. So pasyalan din natin yung nandito na Vietnam Bluebell. Umpisa natin lang sa Vietnam Bluebell para hindi tayo magulo. So ito guys. Yan. Sabi ni boss ninyo ko yung mga unang pinunta natin, yun yung pinaka-simple lang. Simpleng ginawa nila. So ito naman yung pangmatindihan. Yan. So ang paliwanag ni sir ninyo, ito nag-set back sila dito, nag-cut back para magkaroon ng tapering yung mga sanga at saka yung puno. So ito ganun din, pero yung mga ugat lahat po suklay na suklay. Nagkasuklayan. Ang ganda. Ayan. Si boss ninyo, si boss Asyong tumatakbo kasi napakainit. So ayan po guys, pasilip na sa inyo, pasilip isa-isa. So ayan pa guys, para mas makita niyo kung gaano ang itsura talaga niya. Ayan. Yan. Kita nyo. So napakaganda. So kung meron kayong Vietnam Bluebell at naghahanap kayo ng forma, design, style na gusto nyo gawin sa Vietnam Bluebell ninyo, so ito na po. Napakarami dito. At ayan, nakita nyo naman ang mga itsura niyan. Grabe. Ayan. Lahat po ng ugat yan, yung mga ugat nito talagang inayos, sinuklay, binuka. Ayan, para kasama na rin siya sa pagpapaganda dito sa puno o dito sa halaman na to. Ayan, ganda. Ayan pa. So lahatin natin para mas makita ninyo. So ayan pa mga kabonsay. Kita nyo mga ugat, Ayan. Yung ugat muna ang inuna nila ditong gawin bago gawin yung mga sanga. Ang ganda nito. So ayan mga kabose, no? Napakaganda, nakakabilib talaga si boss ninyo. So meron pa dito, yun, medyo may lilim. So ayan po guys. Ayan. Napakaganda po. Sayang yung mga nabenta ko na Vietnam. Pero ganun talaga. Yan talaga. So sila na yung magpapaganda dun. So meron pa dito. So kung nakakita kayo ng mga magaganda, mga una nila nagawa. On process. So ito yung mga on training na ginagawa nila. Ayan. Daming Vietnam Bluebell mga kabonsay. Talagang ito muna sa ibabaw. Ayan. So ganyan po Yung ugat develop na, okay na. So ito naman kagaya itong ulo na to, sinet back yan para mag-taper. So meron dito, ito, kakaiba, ang ganda, literati cute no? Galing talaga na boss ninyo Baka mabaril tayo ng airsoft ni sir. So ayan po, kita nyo to. So ganyan lang kaliit ayun So ganyan lang po kaliit pero kita nyo naman ang itsura. Puno na, ang ganda ng ugat So nagpaalam naman tayo kay sir ninyo na kalkalin yung ugat para mas makita ninyo kung paano gawin. So ang gamit nila dito pumice rock tsaka river sand dyan na magkahalo. Ganda. So ito pa po. So ito yung sinasabi ko sa inyo. So papaliwanag ni sir, pero kinento sa akin ni sir ninyo na ito galing sa Marcot. Pagka Marcot sa kanila inayos yung ugat mga kabonsay. Ganda.
So ayan po ito. Ganda. So ito na may mga nasilalim. Tago muna tayo sa ano. Tago muna tayo sa lilim, talaga napakainit guys, napakainit. Pero talagang matutuwa kayo dito sa bonsayan na to ni Sir. Anong pangalan ni Sir ano? Sir Art. Big Man Hobby. Grabe. Napaka ano, bilib ako dito. Bilib ako dito sa bonsayan na to. So, ayan guys ha. Puro ano muna ito, puro Vietnam Bluebill muna para hindi kayo malito. Yan, para hindi kayo masyadong maguluhan. Dito tayo sa maililim na konti. Yun. O, sa mga kabosay. Kung yung nakita ninyo yung mga buo na yan, yung mga buo na. So, syempre dito nagsumula yan. So, lahat po ito ay paliwanag sa atin ni Sir, ni boss ninyo ay galing sa markot yan. Lahat po yun ay minarkot nila. Yan. Hanggang doon pa. Nakamarkot pong lahat yan. So, ito po. Pero, ito, mamarkotin po ulit ito. So, yan o. Yan, tinry na nila yan. Tapos, kak-set back ulit. Pero yung isa-set back na yan, mamarkotin muna ulit yan para maitanim ulit. Yan o. Napakaganda, ganda. Ano, sustainable bonsai. Napakaganda mga kabonsai ng ano, Vietnam Bluebill talaga. Napakaganda. Bukod sa magandang dahon kasi maliit, alam nyo naman kung bulaklak ng Vietnam Bluebill. Napakatindi. Yan ang kulay o. Attractive. Bakit pa sila nakakita ng malaki? Mamaya, papakita ko sa inyo yung malaki dyan. So, yan pa oh. Kita nyo yan oh. Ito, pag putol nito, buo na to oh. Ganda, kompleto. So, yan pa. So, lahat po ito, markot ha. Lahat po yan minarkot. Hindi po ito yung lahat binili. So, meron na sila ditong binili na pangumpisa na mother plant. Ginawang mother plant. Tapos, pinagmamarkot nila. So, baka gusto nyo makakita ng malalaki. Ito na. Ito na po, ipapakita ko sa inyo mga malulupit dito ng mga malalaki. Yan oh. So, hindi ngayon lang ako nakakita kasi hindi naman ako masyadong lumalayo pa. Pero ngayon lang ako nakakita ng ganitong kalaki na Vietnam Bluebill mga kabonsai. Yan, oh. Nakabaon pa. Pero kita nyo naman yung ugat. Oh. Oh. Ganyan kalaking ugat. So, boss nyo, kakalkalin ko yung ugat nito ha. Sige, kalkalin nyo daw sabi. So, ayan, busy si boss ninyo dun eh. Tsaka ano Nagwa-wiring. ano siya, nagwa-wiring. So, ayan mga kabos eh. Kaya kalaki oh. Grabe laki ng Vietnam Bluebill na to. So, ito yung mga sanga. Kita yung mga sanga. So, mga sanga yan oh. So, sabi ni Sir ninyo, isa-set back yan, pero bago i-set back yan, mamarkutin muna yan. Para hindi masayang. Sa kabila, ikutan natin yung meron pa dun. Ayan. Meron pa dito. So, ito pa. Ay, ganda nito. Medyo ang pogi nito. No? Ganda ng forma nito. So, ganyan kalaki naman ito mga kabongas. Laki din. Tapos kita nyo kung gaano kalago. Ayan, oh. Ayan. So, lahat po yan mamarkutin yan mga yan. Ito pa. So, ang ganda rin ito. Oh. Pang markot din yan po itong ano na to. Itong Vietnam Bluebill na to mga kabonsai. Dito pa sa kabila. Laki nito. So ganyan kalaki. Oh. Ganda. Yung ugat ayan oh. Nakaayos na rin mga kabonsai ugat nito. Ayan. Saka ito nasa likod. Meron pa dito sa likod. Ayan oh. Ayan. So bago i-set back, bago mag-cut back, magmamarkot muna para hindi masayang. So ayan pa sa kabila. Okay. Adam ba sa dulo pa meron? Ito po, laki oh. Ito pa lang nakita ko eh. So ugat, nakaayos yung ugat niya dito. Ito pa tayo sa dulo, meron pa pala eh. Pero ba doon? Ikutan natin sa dulo. Ito mga kabos, laki oh. Oh. So, laki. Bago bago mag-set back, magmamarkot muna. So, ayan po, kanyang po kalaki ha. Baka kala nyo, pinaglololo ko kayo. Nasa ilalim po ako ng Vietnam Bluebill ngayon, mga kabosay. So, ganyan kalaki. At yun din sa kabila. Meron pa dito sa kabila. So, ayan ha. Yan po yung mga yan. Oh. Vietnam Bluebill lahat. Yan. At lahat po yan, sabi ni Sir ninyo, galing po yan sa ito pa, ito. Laki.
Meron pa. So meron pa daw doon, sabi ni Sir Nino. Sir Nino, yung Vietnam Bluebell, ilang piraso pinag-umpisaan lahat yan? Siyam lang yan eh. Ito. Ayan, mga ano yan. 300 siguro. 300? Oh. Siyam na po no mga kabonsay nag-umpisa yung mga bluebell na yan. Ito pong lahat eh, baka akala nyo binili po ng ganyan yan. Yan pong lahat eh, minarkot ni Sir Nino at inayusan. So meron din dito malupit. Bundok na bluebell. Saan? Meron ditong gubat ng bluebell. Ay, hindi namin nakita yan. Oh, so mga kabonsay, kung meron din nung naka-root train, ito naman ay mga pang literati, Sir Nino, no? Oh, pang literati yan. Yan, future literati. Future literati. Ilang taon na, sir? Mga gaano katagal na nakatanim na nakarekta? 1 taon lang to. 1 taon, kita mo. Basta't nakarekta, talagang matindi. Basta Ayun, nagsimula sa rekta eh. mga kabonsay, yan o. Ang ganda niya, for literati. Kaganda. Ayun o. Ayun o. Kita Ito, niyo. palakihin na lang to, mga naka-root train. Ito. Grabe yung mga pabalo-baluktot na yan. Ito yung mga gusto ko. Ginagawa ko rin to eh. Mga exotic. Sir, boss ninyo, maraming salamat ha. Yan o, puro ano to. Puro balo-baluktot. So, ganito rin ang ginagawa ko sa ano ko eh. Sa mga hibiscus Taiwan ko. Ganda o. Literati, pang literati. Yan. O, so guys ha, narinig nyo ha, sabi ni Sir Nino, 9 na perasong Vietnam Bluebell na binili nila. Ginawa nilang mother plant, lahat minarkot. So yan na po karami. So ito pa oh. So gumawa talaga sila ng ano, ng rektahan oh, yan oh, hollow blocks para doon nila itanim. Ayan oh. Lago, grabe. Grabe lago na Vietnam Bluebell. So ayan oh. So lahat po yan eh ano, mamarkotin pa ulit bago nila yan i-set back. Bago mag-cut back eh magmamarkot po ulit yan si Sir Nino. Ayan, Imagine kung gaano ka. ilang daang perasong sanga ang makukuha dito pag minarkot po lahat yan. Kaya po nakakatuwa yung ganito. Sustainable bonsai talaga. Hindi mo na kailangang bumili ka ng ano, gagawing mother plant pero kaya mo nang magparami mga kabonsai. So yan. Tayo na nga guys. So syempre hindi tayo pwedeng bas matapos nang wala tayong question and answer para sa ating boss na si Boss Nino. Syempre maraming salamat kay Boss Nino kasi siya yung artist nito. Siya yung nagpaalam kay Sir Art na kung pwedeng mag-vlog ako dito sa bonsai niya. Eh pumayag naman si Boss Art kaya maraming salamat kay Boss Nino. So may konting tanong lang tayo dito sa napakagandang Vietnam Bluebell na to. Talagang nakakatuwa pala. So Boss Nino, saan nag-umpisa, papaano at gaano katagal na yung ganyan, yung Vietnam Bluebell na yan? Galing lang to sa ano eh, sa markup nung binili ng boss natin na 9 na piraso. Bali 9 na piraso kasi to eh. Balak niya magpa-painting, bumili siya ng 9 na piraso, tapos pinarami natin. Isa to sa mga ano, unang ano to eh, unang markot. Unang markot. Na galing dun sa Siam. So mga kabonsi, galing sa markot yan. Baka akala nyo kanina, lahat ng pinakita ko binili yun. Hindi po yung binili, yun po galing sa markot mga to. Ano yan, kasi pagka gagawa ka ng nibari, dapat markot galing. Itong ugat, napaganda dahil sa markot. Yan. Hindi naman yan makukuha ng cuttings lang eh, kasi may magdudumi na dyan eh. Pero pagka gusto mong gumawa ng ganyan, markot ka dapat. Tapos latag. Siguro ito nabuo to agad ng ano, mga 1 taon mahigit lang, ganyan na siya eh. 1 taon? Oo, mahigit. Siguro mga 1 kalahati. Halos ganyan na siya, pero ngayon kasi sinusustain mo na lang ganun. Kasi ito kasi ano to, try namin to eh. Trial namin. Subok pa lang yan mga kabonse, subok pa lang nila yan. Kita nyo naman ang itsura na sinubok nila. Trial diba? Yan, walang setback yan. Kung ano yung sangang binigay dyan, siya na yan. So ito po mga kabonse yung pinakita ko sa inyo kanina na kung ano yung sanga na tumubo, yun yung nilatag. Pero yung pinakita ko sa inyo doon sa kabila doon, yun po yung may setback, yun po yung may tapering mga kabonse. Yan medyo mas matagal ng konti yan kaysa dito. Pero mas matanda to. Kasi siya yung una eh. Kita nyo ilalim mo. Ayan yung ilalim niya. Punong-puno mga kabonse yun. Pero may mga setback naman yan. Ayan, ngilan-ngilan. May mga pinagputulan din. Pero yung pinagputulan na yan, hindi yan ano eh.
Meron lang sanga dyan. Oh, na hindi kailangan. Hindi kailangan. Hindi talaga setback. Tapos yung paa niya, ganyan. Yan. Oh, so yung guys yung Nebari, yung ugat, kaya napaganda ng ganyan dahil po yan minarkot po yan, galing po dun sa siyam na piraso na binili nila nung una. Ayan, kaya napaganda ng ganyan. Tapos, syempre, maglalatag ka na ngayon ng mga sanga. Ayan, napakaganda po. 1 taon at kalahati, makakabuo ka na po ng ganyan. 1 taon at kalahati doon. Kaya doon sa may mga, tawag doon, may mga Vietnam Bluebell. Ayan. Siguro, nagtataka sila, 1 taon at kalahati, parang hindi kaya, no? Pag dito mo ginawa. Ginagawa kasi siya, rekta. Ayan. Rekta kasi siya. Kaya 6 months mo dyan, malaki na agad. Yun. So yung guys, ang sikreto hindi po yung ginawa dito sa mismong pasong maliit na yan. So nilipat na lang, tinanim lang dito nung maganda na. Pero nung binuo yan, nakarekta po yan doon sa mga, pinakita ko sa inyo yung mga hollow block sa mga nakatayo na yan. Diyan po yan sila mga nakarekta. Diyan pinalaki bago saka nilipat dito. Nung nilipat dito, may mga sanga na rin, boss. Ayan na siya. Ayan na yan. Doon na binuo sa rektahan. Sa rektahan. Tapos yung mga ugat niya kasi nagdomi na yan, lumaki na Ngayon alternate kami, magpuputol kami na alternate. Pag nag-shoot na yung alternate na yon, puputol ulit kami na alternate, saka namin iangat. Yun. Para hindi siya nabibig. Saka nilipat dito. Oo. Yun. So yung mga kabonsay yan po ang paliwanag sa atin na Sir Nino. Ito po ay 1 taon at kalahati, pero hindi po dito binuo sapat na to. Ito po ay binuo doon po sa rektahan, o nakarekta po sa lupa ito bago binuo. Bago pala nilipat dito mga kabonsay. So yung guys, maraming salamat kayo kay Boss Nino. Kumuhay ka muna dyan. Salamat kay Boss Nino sa napakagandang paliwanag na yan. Thank you po, thank you. So yung guys, part 1 po ng video natin dito sa bonsai ni Sir Art, dito po sa bonsai na Big Man Hobby, dito po sa Santa Maria, Bulacan mga kabonsai. So ang pangalan po nung bonsai ni farm ni Sir, punta natin. Pakita natin bonsayan ni yung pangalan ng bonsai ni Siyempre, hindi lang si Sir Nino, hindi lang si Boss Jason. Nandito din, Sir, pangalan? Jason po. Si Boss Jason. Siyempre, katulong ni Boss Nino yan sa pag-aalaga ng mga bonsai dito. So, puntahan natin. Boss Jason, shoutout. Pakita natin yung bonsai dito. Yung pangalan ng bonsai ni Sir, dito sa labas. Yung farm niya, So, yan po yung mga alaga ng So, puro bonsai pa po yan, So, yan, puro bonsai pa. So ayan, puro bonsayan dyan. Ito ba, puro bonsayan din dyan mga kabonsay. Napakadaming bonsai. So sa next na part natin ipapakita sa inyo yan. So ayan po yung yung pangalan ng farm ni Sir, Mayabang Bonsai Farm by Big Man Bonsai Empire. So ayan po yung pangalan ng bonsai ni Sir. So ayan po, dami dito po yan sa Santa Maria, Bulacan. Napakaraming bonsai mga kabonsay. Yan. So guys, hanggang dito na vlog natin. Part 1 ng video natin to, part 1. Abangan nyo yung part 1 ng video natin mga kabonsay. So guys, hanggang dito na po next step. Siyempre, God bless po mga kabonsay. Maraming salamat po. Thank you. Gumano ka rin. Yeah.